Magandang umaga mga ka-Agri TV! Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents. Last week, napag-usapan po natin kung ano ba itong dental prophylaxis para sa ating mga alagang hayop. Nandito po ulit tayo sa Laguna at kasama po ulit natin si Doc Emma. Hi Doc, magandang umaga po! Hi Ma'am Abby, good morning and good morning mga ka-Happy Pets. Ayan Doc, so last week pagpatuloy lang natin pinag-usapan natin tungkol sa dental prophylaxis. Doc, ano po ba yung maaaring makuha ng mga alagang hayop namin na sakit kung hindi kami magpapa-dental care? Okay, alam mo sa umpisa, mapapansin ng mga pet owners natin na namumula muna yung kanilang gingiva kung tawagin, o gilagid. Kapag namumula na ang gingiva, umpisa na yon na nagkakaroon na ng problema sa ngipin ang kanilang alagang hayop. Meron din nagiging problema na pagkabungi. Meron din na ang ngipin ng ating pets ay napuputol. Or nagkakaroon din ng tinatawag na trauma kapag nakakakain sila ng mga buto-buto o ng mga anything na sharp, pag sila'y kumakagat ng mga matitigas na bagay, nagkakaroon din sila ng problema, nasusugatan ang kanilang mga labi o yung mga oral tissues na tinatawag. So Doc, halimbawa kung ang aming alaga is medyo maamoy na ang kanilang bibig, ganon. So, isa na po ba yun sa signs na dapat dalhin na rin po talaga namin sila sa vet para mapacheck up yung kanilang ngipin? Yes, Ma'am Abby. Kasi isa sa mga sintomas na ang ating mga hayop ay may problema na sa ngipin ay naglalaway. Ayaw na nilang kumain kasi parang may masakit na sa kanila. Meron ding amoy ang kanilang hininga, mabaho, ano? At higit sa lahat ay ayaw na nila magpahawak sa kanilang mukha. Doc, paano po ba ginagawa ang professional dental prophylaxis? Ang professional dental prophylaxis ay isang procedure na ang pamamaraan nun ay ganito. Una, pagpasok ng pasyente sa clinic, tinitingnan muna ng doktor ang kanyang bibig. Paano siya kumilos, ano ang itsura niya, at saka tinitingnan din ang kulay ng kanyang bibig. No? Ngayon, kapag nagawa na yun ng doktor, ang unang hakbang na dapat niyang gawin ay linisin ang mga ngipin, no? Ginagawa ito kapag ang aso o pusa ay tulog. Hindi natin pwedeng gawin yon o hindi pwedeng gawin ng doktor ng gising. Doc, ano naman po yung mga tips na maaari niyo pong ibigay para sa ating mga ka-pet owners? Mga ka-Happy Pets, napaka-importante ng oral care sa ating mga aso at pusa. Katulad ng aking asong si Unana, 6 months old pa lang siya, pero tingnan niyo ang kanyang mga ngipin, malilinis. Kasi ngayon pa lang, sinasanay na namin siya ng toothbrushing. Kaya mga ka-Happy Pets, pumunta na kayo sa inyong mga veterinaryo. Magpaturo kayo kung paano ang tamang paglilinis ng kanilang mga ngipin or home oral care. At yun namang mga pets natin na medyo umiidad na, 1 taon pataas, magpaturo din kayo, magtanong kayo sa inyong mga veterinaryo kung paano naman yung professional dental cleaning. At saka, importante din ang ating diet. Kailangan natin pakainin ang ating mga pets ng dry kibbles kasi ang dry kibbles o dry pet food ay nakakatulong para matanggal ang mga tinatawag nating plaque, tartar or calculus sa ngipin ng ating mga pets. Tamang-tama, Doc. Ang FEI po ay meron din pong dried kibbles. Ito ay ang a la carte. Meron po tayong 2 variants, lemon rice and salmon potato. Doc, napakarami po namin natutunan talaga sa inyo. Maraming salamat, Doc Emma. Salamat din po, Ma'am Abby. At sa lahat po ng mga pet parents, pwede po kayong pumasya sa aming mga clinic na 7 Lakes Veterinary Clinic located sa Pila, sa Chaong at sa San Pablo. Thank you so much, Doc Emma. Kaya mga ka-Happy Pets, always be a responsible pet owner. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa na episode ng Happy Pets, Happy Parents.